lang Ang point nitong vlog na to is para maging aware tayo dun sa mga ngayon, na mga politiko na nagsiserve sa atin sa ngayon, makita natin, ma-scrutinize natin kung sino talaga ang totoong naninilbihan bilang servant natin. Para pwede nating iboto uli at yung mga walang pakinabang naman, kung hindi nagpapayaman lang, pwede wag na nating iboto. Kasi yung una nakita mo, pumasok, nagta-tricycle lang. Later on, milyon-milyon na yung halaga ng relo, milyon na ang halaga ng bag. Pero yung ating community, halos walang makain. O, di ba? So, eto lang yun, enlightening, itong vlog na to, para magising po tayo. O sige guys, itutuloy na po natin tong video na to. yung retailer. O halimbawa, paglapit, sabi niya, Mr. RDR, magkano ba ang average na bayad nyo sa Meralco? 11 pesos per kilowatt hour. 8.50 po sa amin. O makakatipid ka o hindi? Makakatipid. Makakatipid ka. Ang buong akala ko, buong buhay ko, 41 years old na ako ngayon, Meralco lang ang supplier sa NCR. Meron ng retailer, nasa batas yan. Pagkatapos, nagsanib ngayon, 2 o 3 komunidad. Ang tawag naman doon, aggregation. Ang threshold naman yan, 700. 700 O kilowatt. nakita nyo ngayon, pinagsama yung 3 kasi magkakadikit kayo eh. Oo. 1,000 pala yung aggregate ninyo. Contestable na kayo. Ibig sabihin, ihiwalay kayo doon sa captive market. Napakaraming sinusuri ko pa din yung universal charge. Ano naman ito? Kasi yung mga kababayan nating maraming pera kasi, hindi na nila tinitingnan, ano ba itong universal charge? Sabi nila, hindi, huwag mo nang tingnan yan. Napakahirap intindihin niya. Basta magparami na lang tayo ng perang pambayad para wala na tayong problema. Pero ako hindi. Inaral ko lang ito. Universal charge. Pati yung pinagkautangan ng dating NPC, dati tayong national power kasi, tayo ang nagbabayad sa pamamagitan ng universal charge. Yung consumer ang Grabe, universal charge. Tayo pala ang nagbabayad, yung mga dating pinagkautangan nung dating Meralco, yung NAPOCOR. NAPOCOR kasi, National Power Corporation. Oh my God. So, tingnan mo ganito nangyayari sa atin. Hindi natin alam ito kung hindi ito na interview si Congressman Marcoleta. Siguro yung iba alam na nito pero hindi ganun sila ka-concern. Actually, tayo sa hirap ng buhay, di ba? Especially yung mga ordinaryong tao. Yung mga, like me, squatter girl ako eh. So, nung nandoon ako sa squatter, so ang iniisip ko lang talaga lagi is magtrabaho para makabili ng pagkain, makabili ng damit. Hindi ako ganun ka-aware sa politika, wala akong pakialam dyan. So, yung mga bagay, hindi ko alam yung mga nangyayari. Kung nagko-corrupt ang isang politiko, wala akong alam. Kaya pagdating sa botohan, kung sino ang iboto ni Papa o ni Mama o ng kapatid ko, yun ang iboboto ko. So, yun po ang nangyayari. So, it's good din na maging aware po tayo or at least yung mga concerned citizen, concerned group of organization, pwede pong mag-conduct ng mga ganitong mga at least seminar para na-aware po yung mga Pilipino para sa mga rights nila. Kagaya niyan, pag 500 na yung consumption ng kuryente, pwede ka na palang humiwalay sa Meralco through ERC. Pwede ka nang gawing mabigyan ng isang parang retailers price, no? So, ang dami pala natin pwedeng dapat alamin para kahit papaano makagaan din sa buhay natin. But anyway, ang pinaka-subject matter naman itong vlog na to is for us to really know the candidates on the future, on the upcoming election. Para po yung mga abuse na mga politiko, hindi na po natin maiboto. Diba? Especially, piliin nyo, sino ang mga congressman sa mga distrito nyo? Sino naman ang mga senador sa lugar? Actually, ang senador, nationwide yan eh. So, nakikita naman natin sino ba ang performing senators. And sino ba yung mga, sa palagay natin, na talagang dekalibre, sa talino at saka sa pagmamahal sa bayan, ang possible na pwede nating iboto. So, yun po ang actually, ano nitong vlog ko ngayon na bakit nananatilang mahirap ang Pilipino, where pwede naman siguro nating baguhin yung pagiging mahirap natin through selecting the good public servant. Okay? Eto, tuloy na po natin tong video ni Congressman Marcoleta.
By the way, shout out po sa RBR Talk. Salamat po sa video na to. Babayad ng Tayo utang? nagbabayad Ayan po. ng utang. Ba't ikaw, wala naman tayong utang, ba't tayo magbabayad niyan? Kaya sabi ko, dapat yung pisam na yan ang sisihin natin. Kung Ano hindi kayong naman pisam? sila karapat-dapat at hindi naman technically competent, sana wala na tayong utang. Sana hindi na nagbabayad ang Pilipino. Pinahihirapan tayo niyang kuryente na yan na napakaraming sinisingil sa atin nang hindi natin napapakinabangan. Hanggat hindi mo na ibababa ang presyo ng kuryente, there is a continuing violation of that law which was enacted 23 years ago. At pag nasolusyonan yan, damay ang pagkain. Pag naibaba mo yan, yung negosyo ay pupunta dito sa ating bansa. Magkakaroon ng trabaho. Ganun lang kasimple. Kaya ang sabi ko sa iyo, ilatag natin ang mga kondisyon para sa ganun, magkaroon naman ng fighting chance na makipagsapalaran ang ating kababayan. Ano pang isang kondisyon na dapat ayusin? Yung korupsyon ng ating bansa. Hindi na maaayos kasi yan. Pwede naman tayong maglatag ng measure para sa ganun ma-address. Hindi ibig sabihin maayos ang korupsyon? Maaring hindi natin ma-wipe out lahat. Ngunit kapag naglatag tayo ng measure para sa ganun, tutukan yun, may naniniwala naman ako, makakabawas-bawas naman tayo. Lahat ng mabawas mo sa corruption, ito ngayon ang papasok na public services. Lahat ng Mapupunta sa matitipid mo, mapupunta sa tao. Ano yung paraan? Ibahin natin yung methodology ng Commission on Audit. Okay. Ano ang default ng Commission on Audit? Post-audit. Tapos na yung Tapos project. na. Nakita mo, lahat ng ginawa ng ahensya ng gobyerno, kasama na yung inilatag ng mga politiko, post-audit. Anong klaseng sistema yon? Kung kailan tapos na, tsaka mo pupulisin. Bago mo umpisahan, lalo na yung mga big ticket project, talagang Ayan po. Ito, matagal ko na po itong naririnig kay Congressman Marcoleta, yung system po ng auditing sa COA. Kasi ang nangyayari, ino-audit po nila pag natapos na yung project. Which is sometimes, mahirap nang hanapin kasi yung na-corrupt kung panghuli na yung pag-audit. Where kung sa umpisa pa lang ay nagkakaroon na ng partial audit, per accomplishment siguro, para nababantayan kung ito yung accomplishment, ito yung na gastos. So dito pa lang, makikita na habang konti pa lang yung accomplishment, nakikita na kung kung nagkakaroon ng corruption. So yun po ang gustong ipasang batas ni Congressman Marcoleta, pero hanggang ngayon napakatagal na niyang pinaglalaban yan. Hanggang ngayon po ay hindi ina-approve ng mga kasamahan niyang mga kongresista. Tuloy po natin. kapag hindi mo binantayan, maaaring pagmulan ng corruption. Magkano yung big ticket na yan? Billion ang pinag-uusapan natin dito. Billion. Let's say from 5 billion and up, big ticket projects. Bakit hindi pre-audit? Ibig sabihin ng pre-audit, bago pa simulan, sino ba ang security guard ng kabambayan ng ating bansa? Sino? Commissioner. So, Minsan tingnan mo, tinanong ko bago sa kanila, umpisahan, ipinipilit talagang nyo yung i-audit na. post-audit na yan. Pero tingnan Diba? mo kako yung section 36 ng inyong So, ano ang Presidential i-audit? Decree Pag hindi 1445. pa Ito yung Audit nagagawa. Code of the Philippines. So, i-audit Nakalagay muna yung mga ang audit materials. dapat preventive. Diba? Paano mo mapiprevent Merong kung tapos na yung kasing, project, ah, tapos na bago yung mag-start, servisyo, doon ka lang mag-audit, na-prevent mo ba? Nag-ano Hindi. na Yan ang sinasabi ko. tawag Eh dito, bakit hindi yung maisakatuparan pag-ano yan? ng mga equipment. Gumagawa akong pilit ng panukalang Diba? batas na Pagbili gusto ng kong mga ganun ang gawin materials, natin. pag-hire Ano nangyayari? ng mga Ayaw tao mo nagagawa. Hindi sila So makakakurap. actually yan Isipin mo gawain kung niya ng minsan isang dalawang taon na contractor hindi man para lang sa isang big na-agenda yung aking project. bill. Ganun Pero ang at gusto least kong na-audit mangyari. na Sinabi yung ko, tignan mo, yung preventive, contractor, diba? IUEEU, Kung ano na yung irregular, accomplishment unnecessary, excessive, extravagant, unconscionable Well, coordinated expenditures kasi yan of public fund prevention. Ilatag mo ang magagandang kondisyon para magkaroon ng fighting chance ang isang kapuspalad na lumaban sa buhay. Lalaban siya lalo na yung mahirap. Isa sa mga solusyon dyan, Kong, kasi halos lahat ng bansa, nag-diversify na sila sa digitalization. Lahat, kumbaga, ease and flow na ang processes nila, especially pagdating sa mga dokumento sa gobyerno. Bakit sa atin yung digitalization hanggang ngayon nasa dinosaur age pa rin yata tayo hanggang ngayon? Bakit hindi ba maipasa yan, digitalization na yan? Lahat ng sangay ng gobyerno, madali na, may access ka na, through app na lang. Bakit hindi? Ayan. Bago sagutin ni Congressman Marcoleta ang tanong ni Raymond, bakit daw yung digitalization napakatagal na hanggang ngayon hindi naaaprobahan? Kasi nga po, kung naka-digitalize tayo, so makikita na rin online yung lahat ng proseso at yung mga magiging open po, magiging transparent yung proseso ng buong agency ng government. Mawawalan po sila ng makokorrupt
pagka gano'n na ang naging system. Kasi sa ibang bansa, 'di ba, talagang digitalized na. Ang isang tao nga sa UK, i-print lang niya yung ang kanyang insurance number or yung kanyang tawag dito, citizenship number, and then lalabas na dun lahat ng detail regarding sa kanya, kung may trabaho ba siya, kung wala siyang trabaho, kung may kaso ba siya. So, saan ang address niya. So, lahat lalabas na. So, madali na rin silang magbigay ng benefit kung itong tao na to ay walang trabaho. Like yung kakilala ko doon, pag wala siyang trabaho, nakakatanggap siya ng 50,000 o 40,000 plus a month. Tapos pag may trabaho na siya, automatic nakikita na rin doon through yung number niya at nahihinto na rin yung sustento niya sa government. So yun ang kailangan natin, yung ma-digitalize itong bansa natin na talagang sa tingin ko hangga't nakaupo ang mga corrupt, hindi yan ipapasa. Kasi makikita na lahat yung galaw, pati yung galaw ng gastos, makikita talaga kung dito sa isang items na to, ito yung naubos, di syempre magpapanik pag sobrang, I mean, kung hindi siya reasonable ang price ng isang dapat pagbayaran. So, magre-react ang mga tao. So, yun ang ayaw nila. Hindi sila makakakorap. O sige, panoorin na natin yung sagot ni Congressman Marcoleta. magawa. Tinatanong ko rin yan eh. Maski sa DICT, tinanong ko na nga yan eh. Isa siguro sa paliwanag, ba't ka ako bibigyan kayo ng X amount budget per year? Bakit ang inyong utilization ng budget nyo is only 25%? Ibig sabihin, hindi nila alam gamitin kung paano nila gagamitin yung budget nila. Talaga bang naiintindihan nyo yung trabaho nyo? Bakit ang absorptive capacity ninyo, 25% lang, 75% babalik sa treasury? Sinabi nga ng Pangulong Marcos, sa kauna-unahang zona niya, natatandaan ko eh. Sinabihan niya, Imagine, yung DICT pala, yung in charge dyan sa digitalization na yan, binibigyan talaga ng budget, pero ang nagagastos lang nila ay 20%. Tapos yung malaking portion ay parang nababalik sa treasury. So, sayang naman yung opportunity na nandiyan na yung budget. Dapat ma-utilize yun. Gawin na talaga kung ano yung dapat gawin. So, ganun lang pala lagi nangyayari. So, ibig sabihin, talagang ayaw talagang ipatupad yung digitalization na yan. Okay? Sige, tuloy po natin. yung Department of Migrant Workers. Ito yung mga nagmo-monitor ng kalagayan ng ating OFWs. Ito yung Department of Migrant Workers na bagong-bagong gawa. Kailangan ma-digitize na ninyo. Kasi yun lamang kanyang mga certificate. Kailangan bang umuwi pa sila rito samantalang 3 buwan na nagtatrabaho halimbawa sa Germany o sa European Union, pupunta pa rito para kunin niya yung tinatawag na employment certificate. Pwede naman digital yan. Nangako sila. That was the first son of the President. Ano nangyari? Hanggang ngayon, wala. Wala. Sinabihin pa DICT, makipag-coordinate ka sa DICT para sa ganun, magawa yan. First zona. Pangatlong zona yung narinig mo, itong kahuli-huli yan. Wala pa rin. Yung SIM Card Registration Act, ginawa yan for the safety ng may-ari ng SIM card. Pero nung lumabas yung batas na yan, Kong, lalong dumami yung mga scammer. Ba't nagkaganon? Ang issue Ito ko yung lang muna guys. Alam niyo yung digitalization ng Office of the Migrant Workers, napakahalaga nga talaga nun. Imagine, kailangan pang umuwi dito yung mga OFW natin pag may lalakarin o i-update na records, di ba? So, pero ipinangako daw yan nung first zona ni President and up to the last zona, pero wala pa rin. So, tuloy natin. Doon nagkakaroon ng problema. Tinanong din namin sa kanila yun. Pati nga kayo, DICT, dapat kayo nga yung pinakamagaling kasi kayo yung departamento, pati kayo nahahack. Ultimo DICT nahahack. Kaya nga. Paano sila mag-i-implement? Dapat siya yung hacker dahil siya yung departamento na may kinalaman sa technology ito. Kapag ka ikaw mismo ay nahack, paano ipangangatwiranan niyo? Paano pupunta yung mamumuhunan dito, RDR? The worst airport in the world. Philippines. Ikaw ang traffic capital of the world. Philippines. Ikaw ang pinakamataas ang kuryente, kagaya ng pinag-uusapan natin. Imagine na-hack ang DITC. Paano pa magta-trust, di ba? Oh my God. Ang dami talagang kakaibang nangyayari ngayon. Sige, ayoko nang mag-comment doon. Tuloy lang.
Philippines pa rin yan. Pinakamahal ang internet at pinakamabagal. Philippines. Isip-isipin mo, magse-set up ka lang ng isang korporasyon, pati tanod pumipirma. Anong gagawin? Hindi ka ba mag-iisip kung paano natin talaga aayusin ang ating bansa? Magsimula tayo sa mga taong niluluklok natin. Ilang milyon tayo ngayon? 115 million Filipinos. On the assumption that a family comprises 5 to 6 members, meron tayo ngayon 24 million families. If we are to elect 24 senators, so ang ratio for every 1 million families, isang senador dapat ang panggalingan doon. Tama. Eh paano sa isang pamilya mag-ina halimbawa? Yung pool ng pinagkukunan ng mga senador natin, halos 50 pamilya lang magmula noong 1950s. Sila lang din, pabalik-balik. Gusto mo ng pagbabago, RDR? Mag-alal ka ng bago. Tayo rin ang gumagawa ng sarili natin ikapaghihirap. Kasi tayo yung nagluluklok doon sa mga taong numero unong nagpapahirap sa atin. Marami Tingnan ko lang guys, nakapagtaka rin talaga, bakit, kagaya ni Lito Lapid, bakit ibinoboto ba talaga? O nagbabayad? Kasi parang, mga tao ayaw na sa kanya kasi ang tagal nang walang performance sa Senado. Tenga. Parang nagbubutas lang ng bangko. Pero bakit hindi nawawala sa Senate slot? So ito ang nakakapagtaka, di ba? O tayo yun. Kasi hindi ako bumoboto na dyan kay Lito Lapid. Pero sa ating mga kababayan, kasi hindi pa nawawala yung natin, pagsikat, artista, ibinuboto natin. Matuto naman tayo na wag na tayong bumoto ng dahil artista o ng dahil sikat. Bumoto tayo ng dahil mayroong naipapasang batas at mayroon talagang performance na tumutulong talaga sa mga mahirap. Kung ano yung ipinangako nung eleksyon ay tinutupad para pagsilbihan, hindi para maging boss, kung hindi para manilbihan talaga sa mga Pilipino. So kasi pag public servant ka, talagang isa-sacrifice mo yung oras mo, yun? Sometimes nasa-sacrifice yung family dahil sa tawag ng tungkulin, di ba? So yun talaga ang public servant. So yun ang hanapin natin, yung may takot sa Diyos, may talino at may dedikasyon na gawin ang trabaho at may pagmamahal, of course, sa bayan. So yun dapat ang anuhin natin. Pero paano natin matitrace? So manood po tayo ng mga Senate hearing, makikita po natin kung ano yung ma-judge natin ng isang tao pag lagi nating napapanood yung ginagawa niya, yung action niya, yung lumalabas sa bibig niya. Manood po tayo. Senate hearing, manood po tayo ng Congress, yung mga hearing sa Congress, panoorin po natin. At para makilala po natin yung ating mga iniluklok sa pwesto, kung sila nga ay nagtatrabaho para sa atin o nagtatrabaho po sila para sa mga oligarko. Di po ba? Ayun. Kahit po mahirap tayo, kailangan magkaroon po tayo ng concern na bantayan po natin yung mga ibinoto natin. So tuloy na po natin. Magagaling at mahuhusay at qualified na talagang nandyan para gumawa ng mga hakbang upang mapagaang at maibsan yung kahirapan ng maraming Pilipino, ng maraming kababayan natin. Maraming may gustong gumawa niyan. Ang kaso nga lang mga Pilipino, napakahilig natin sa sikat eh. Hindi natin inaaral yung mga binoboto natin. Paano ang pamamaraan siguro para lalo pang maging matalino yung mga kababayan natin na bumoto? Mass education talaga eh. Ako'y naniniwala kapag naintindihan nila ang katungkulan ng binigyan mo ng kapangyarihan. Halimbawa, sa isang senador, meron akong nakikitang 4 na katungkulan nila. Ano-ano yun? Pangunahin na rito yung tinatawag na legislation. Ito yung paggawa ng batas. Kasing halaga yung pangalawa, ito yung oversight function. Yung oversight, kinakailangan i-monitor mo na yung ginawa mong batas ay natutupad sang-ayon sa kanyang layunin. Ito yung nakalimutan. Yung kuryente yung sinasabi ko sa iyo, ang layunin niya mababang kuryente. Nakalimutan. Walang nagmo-monitor. Bakit
23 years nang naandyan ang batas na yun. Bakit hanggang ngayon mataas pa rin ang kuryente? Natupad ba? Wala. Hindi naman kasi magte-trending yun. Mas inaatupag nila yung mga kung saan sisikat kasi botante habol nila. Kaya kailangan nating ma-educate ang botante. Pangatlo, ito yung inquiry in aid of legislation. Magkadikit itong dalawa. Kasi sa paggawa ng legislation, meron kang iniisip na maganda pero kulang sapagkat di mo nakikita yung technicality nun. Kaya minsan, tatawag sila ng resource person para mapunan yung pagkukulang ng iniisip niyang panukalang batas para ma-perfect niya hanggang sa mag-graduate siya into a law. Pagkatapos ito yung constituent function, dinadalaw-dalaw mo sila. Para sa ganun, meron ka ring direct na access sa kanila. Yung palang talagang hindi natutupad kasi magtanong ka eh. Nangyari po ba ito? Wala po. Ngayon, pupunta ka sa oversight, hindi pala nangyayari. Nakumusta mo na sila? Nakaisip ka pa kung anong gagawin mo. Sa mga senador natin, may nakakagawa ba? Ang nangyayari ganito, hindi oversight eh. Hindi in aid of legislation. Exhibit A, Alice Go ng Bamban. Yes. Nagkaroon ng resolution in aid of legislation, sabi nila, tinutugis nila, pero yung subject matter is human trafficking, illegal detention, at saka torture. Na naganap di umano sa isang lugar sa Bamban. So kung mo yung mayor is Alice Go, pati si Alice Go napatawad. Pumunta ron yung mayor. Doon sa resolution, wala siyang pangalan. Stop ko muna guys ha. Kasi bali ang function po ng mga mambabatas like ng mga senador is una gumawa ng batas, sunod oversight function. Ito yung pagmo-monitor yung ginawa mong batas, in-explain na ni Congressman Marcoleta. Sinampol niya yung kanyang ginawang yung batas regarding dun sa pagpapababa ng kuryente. Ay dapat yun na mo-monitor kung napapatupad ba. Kasi 23 years na yung batas na yun, hanggang ngayon, hindi na mo-monitor at tuloy-tuloy pa rin yung pagtaas ng kuryente natin. Pero ito nga, inaano niya kasi, yung function ng Senate, instead na mag-oversight o mag-imbestiga kung natutupad yung batas na ginawa nila, ay hearing ng itong kagaya kay Mayor Go. Yung mga bagay na dapat hindi na hinihiring sa Senado or sa Congress or sa lower house, dapat nasa korte na, pabayaan na sa korte para yung kanilang trabaho, yung ang paggawa ng batas, oversight function, tapos yung parang may inquiry, legislative inquiry, and then yung pagdalaw, yung pang-apat, yung pagmo-monitor, hindi na nila nagagawa. Kasi dapat talaga nami-maintain, ginawa yung batas para yan ay maging shield ng mga mamamayan, ng mga tao. Pero baliwala kasi yung ginawang batas para pababain yung kuryente, nararanasan ba natin? Di ba hindi? Kasi hindi na yun ang ginagawa nila. Ang ginagawa nila dahil malapit na ang eleksyon, kailangan nilang mag-hearing-hearing ng mga sikat o medyo controversial na hearing, whether yan ay magkakaroon ng legislative agenda or what, importante, nandiyan sila, nagpapabidahan sila para at least nakikilala sila. Libre na yung kanilang airtime. Parang nagpapatalastas na sila na ito ako, magaling ako. Tayo naman, na mga Pilipino, nakikita natin yung bad faith ng purpose nila. Wag na natin silang iboto. Wag na nating iboto itong mga tawag dito, kongresista, senador, na bida-bida. So kailangan na talaga tayong pumili ng mga alam mo yun, mga dedicated na tao na talagang maglilingkod, may pagmamahal sa bayan, kayang gumawa ng batas at kayang magpatupad nito at kaya ring mag-imbestiga para makagawa ng magandang batas o makapag-amend at kaya rin na mag-supervise at may puso na puntahan kung yung kanilang batas na protection ng mga tao ay talagang nagiging protection nga o napapatupad nga dun sa apat na katangian na ibinigay ni Congressman Marcoleta sa atin. So yun guys, ang agenda natin is for us to select the right government officials in the future. So kaya natin to dinidiscuss.
Napakaganda, napaka-timing nga nitong vlog na to. So, panoorin pa natin. Tuloy natin. So bakit siya sinalang doon at pinagtatanong, sino ang nanay mo? Alam mo, yung in aid of legislation, merong limitation yun. Dapat magkaroon ka muna ng legislative purpose na nakaabang na yung mga panukalang batas na gusto mong punan. Human trafficking ang nakalagay, illegal detention and torture. Sinong nanay mo? Asan ang connection? Nasaan ang in aid of legislation doon? Wala doon eh. Because wala ka pang nailagay. Diba? Hindi mo lang naiporma. Sana man lang doon sa pagsasalita For aid of legislation, pero mga personal information na ni Mayor Go ang hinanap nila at hinanapan na nila ng hindi ko na masabing butas. So nagkaroon ng investigation kasi parang ang feeling nila hindi siya Pilipino, nagkaroon ng fraud. So dapat yun ipinasa na nila sa sa tawag dito sa korte. Kung gano'n na yung kaso na nagkaroon na ng fraud sa kanya, criminal case na yata yun yung nagkunwari siyang Pilipino pero hindi naman siya Pilipino. So dapat yun kasuhan na at ilitis sa korte. Tapos niya, ito po yung mga panukalang batas, pero nakalinya doon, in aid of legislation, in order to strengthen PAGCOR. Nasaan si Alice Go? Mas marami tayong problemang mas malalaki bakit niya nang inaatupag hindi yung kuryente. Yun ang sinasabi ko nga sa'yo. Ginagamit nila yung investigation in aid of legislation, pero walang legislative purpose. Pag walang legislative purpose, wala kang limitasyon. Oo. Kahit ano doon, itatanong mo. wala kang nang direction. limitation. Naging korte na nga eh. Sabi So, ng wala Korte silang Suprema, program ng Congress legislative, is not a national prosecution purpose. service. Congress is not a court. Okay, bakit Kung ganyan ano-ano ang na lang ginagawa itatanong. nila? Kagaya ng sinabi mo kanina, nakikita ng mga tao eh. Naging entertainment and so on and so forth. Yun kasi ang Entertainment. Bumababa ang presyo ng pagkain. Ay hindi. Bakit hindi mo padalhin sa piskal? Hindi natin kinakampihan si Alice Go. Kung ano man ang kanyang nilabag na tuntunin mga batas, nandyan ang NBI, Panagutan nandyan ang niya sa CIDG. batas. Imbestigahan ninyo, CIDG, bahala na kayo. yeah. I-file Pero ninyo sa korte. Kami ay kongreso. Ang daming aatupagin sa Yeah. bansa natin, kung eh. Ang dami nga atupagin. Isip-isipin mo, sabi ko nga sa umulan ng 30 minutes. Sa Kainta, yung mga sasakyan nila, ipaparada na nila sa matataas na lugar na. Sapagkat yung Ondoy talaga naging traumatic na experience sa amin yun. Itong Karina, tingnan mo na naman ang yan. Ano ba nangyari sa flood control? Bakit ba ganyan Hindi nangyari? kasi entertainment yan eh. Hindi entertainment yan. Oo. Kasi maraming masasangkot dun eh. Bakit natin iimbestigahan ang sarili natin? Ito, isa pa to. Mapupunta rin sa tama. Senado o napunta na rin sa Senado. Yung kay Pastor Kibuloy. Ano ang in aid of legislation dyan? Kung Yan ang sinasabi ko, bakit sila ang nag-imbestiga doon? Yes. Nag-umpisa pa nga yun eh. Yung kay Kung Pastor nakita mo, Kibuloy, yung diba? mga Bakit sila ang ipinresent nilang nag-imbestiga? witness O, doon diba? sa Senate investigation, nakamaskar. Kung sa korte yun nangyari, pagagalitan ka ng korte, bakit ka mo? Bago ka tumestigo sa harap ng korte, tataas mo yung kamay mo. Susumpa ka. So, nag-iiba ng function ng Senado ngayon. Nagiging entertainment na lang. Sinabi na nga ng Korte Suprema, O, yun na, hindi ka ang pwedeng nangyayari maglitis, ngayon. hindi ka korte. Nagiging Hindi ka pwedeng entertainment mag-prosecute, na yung hindi ka function. piskal, hindi ka prosecutor. Senado ka, Kamara ka, ang tawag sa inyo, Congress. Bakit kayo yung nag-i-initiate ng pag-iimbestiga? Tingnan mo na lang yung pag-serve ng warrant of arrest. Bago ako naging congressman, trial lawyer din ako. Pag nag-serve ka ba ng warrant of arrest, kasama na yung paghuhukay? Isang batalyon ba yung dadalhin mo ro? Kaya nang tinanong ko yung chairman ng Human Rights, Ito yun. Ito discuss ni Congressman Marcoleta ay yung ginawang pag-serve ng warrant of arrest sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Kung saan 3,000 na mga PNP police yung pinapunta doon, complete sila, complete shield sila, and may mga armas sila. Ang pinuntahan nila ay religious compound. At of course, yung mga nandun ay mga member ng church. Pero parang mga criminal sila kasi talagang naka-ready, full battle geared yung sumugod sa kanila. So ito yung sinasabi na may mga na-violate na human rights dahil nga dun sa nagkakasiksikan, yung pagpasok nila. Ang pinakahuli kasi nila na lusob doon o yung pag-serve ng warrant, imagine saan ka naman nakakita na mag-serve ng warrant of arrest. Alas 4 ng madaling araw, nandoon na sila. Tapos, mga 5, bago mag 5:30, bago mag 5, nandoon na si Torre. Ang sabi niya, ano sila,
papasok sila sa ayaw at gusto ng mga taga KOJC. Ngayon, binigyan sila hanggang 5 a.m. para papasukin sila. So, hindi pa dumadating yung 5 a.m., mayroon nang nagbaklas ng mga bakod na yero dun sa likod ng KOJC compound at pinilit nang makapasok ng mga pulis dun sa kabila. Isipin mo, tama ba na mag-serve sila ng warrant maninira na sila ng property? Ang bakod, property yan ng Kingdom of Jesus Christ. So, dapat hindi nila ginawa yun. So, at saka, di ba magsaserve lang ng warrant of arrest? Pinapasok na sila at iniikot na sila, ginaidance sila. Pero, ang lumabas sa mainstream media, kasi pinanonood ko yung actual na nangyayari dahil medyo concerned din naman ako na sabi ko, hala, bakit naman madaling araw ang pagsuserve ng warrant of arrest? Ang warrant of arrest nakapangalan doon sa Sylvia na Pasig ang address. Pero doon sila sa Davao City nag-serve ng warrant of arrest. Pinapasok na rin sila kasi wala nang choice ang mga taga Kingdom of Jesus Christ. Dahil unang-una, full battle kids sila, may mga armas sila, at napakadami po talaga nila. So pinapasok sila talaga at ginaid sila. Ang pinangamasama dyan kasi hindi na po sila umalis. Nagbutas na sila, naghukay na sila doon. Hinarangan na nila. At yung mga nakakapagtaka, yung mga building na sambahan ng mga member ng church, hindi na sila pinapasok doon. At hindi lang yun, nung anniversary nila, 39th anniversary nila, na dapat nila gagamitin yung cathedral nila, hindi sila gumamit. Alam mo, nagtiis sila na nauulanan sa labas. Doon sila nagsamba, nag-celebrate nung 39th anniversary nila. Tapos umulan, naulanan sila. Ganun ang nangyari. Isipin mo kung gaano kadaming human rights violation ang kumbaga pang-aabusong nagawa nitong mga PNP. Ang masakit doon kasi wala man lang narinig na any single word from the president na ganun ang ginagawa sa mga nasasakupan mong Pilipino. Pero hindi ka man lang nagsabi na tigilan nyo yan, di ba? Tigilan nyo yan. Mga mananampalataya yan. Kung wala dyan si Kibuloy, ay di schedule uli natin sa ibang araw uli. And then later on, nalaman natin sa interview kay President Bongbong Marcos na siya pala nagutos na huwag kayong umalis dyan hanggat Di ba siya pala yung nagutos na huwag umalis yung mga pulis doon. So, yun ang talagang nakasakit sa mga Pilipino dahil bakit ganito yung ating president na supposedly siya yung mangangalaga sa atin bilang ating pinaka-head natin ng bansang Pilipinas, siya pa pala yung nag-uutos ng mali. So, ituloy na po natin ito. Commission, yung pagdala ba ng santambak ka kung mga pulis doon, sa akala mo ba walang nalabag na karapatang pantao? Yun ay isang religious compound. Ano man ang pananampalataya natin, wag na nating pakialaman yon. Ngunit, yung sarili ng pananampalataya, itinataguyod nila yon. Meron silang worship siguro doon at mga aktibidad na may kaugnay sa kanilang paniniwala. Nilagyan mo ng santambak na pulis at doon sila nagkampo, hindi nila nagawa yung dati nilang ginagawa at pagsasabuhay ng kanilang paniniwala. Meron ba akong nalabag? Meron po. Anong gagawin mo? Wala naman daw silang prosecutory power. Ay, anong ang gagawin mo? Alam mo na merong nalabag na civil and political rights. Alam mo ba sa batas ng PNP, ang dapat na nangingibabaw yung local executive, yung mayor. Bakit ang nagpapunta ron ay yung PNP chief superintendent? Saan mo kinuha yung lahat ng pulis na yun? Ibig sabihin nun, merong mga lokal na lugar na kinunan mo ng pulis. Sino nagbabantay ngayon doon? Hindi, wala. Wala. Kailangan nilang ipaliwanag yun sa structure ng present na PNP ngayon. Walang nagawa yung mayor ng Davao City. Problema sa pagkain, problema sa kuryente, problema sa baha, problema, walang trabaho, negosyo, ang hirap umasenso sa Pilipinas. Mga empleyado, 8 hours to 9 hours nagtatrabaho, hindi maayos. Ayan guys, hininto ko muna. Napakadaming problema ng Pilipinas. Imagine, yung ating mga infrastructures, bukod sa hindi na napatuloy, yung inumpisahan ni President Duterte, ang dami ng problema sa baha, gutom, alam mo yun, kawalan ng trabaho. Pero po, ang ating mga mambabatas na nakafocus ngayon sa hearing para sa EJK, yung war on drugs ni the former President Rodrigo Roa Duterte, yung tungkol sa Pogo, na gusto rin nilang i-link ang mga Duterte dun sa Pogo. Yung Pogo po kasi, nung panahon ni President Duterte, yung po ay nilegalize kasi ang daming illegal na
mga illegal nga sila dito sa Pilipinas. So, inilegalize ni President para masingil sila ng tamang tax at makinabang yung government sa kanila na yun naman po ay nagamit ng husto ng pandemic at naipampakain sa mga Pilipino at naibigay na suporta. At hindi lang po yun, busy-busy sila din sa hearing ng Pogo. So, at hindi ko alam kung ano pa yung ibang hearing kasi apat kasi yung ano yan eh, quad kung ang tawag sa kanila, ibig sabihin, apat kung kaso yata yung kanilang, ano, yung kanilang, siguro yung isa drugs, and then Pogo, and then yung, yung drugs naman yung sa EJK yun eh. Kasi yung EJK, parang para sa kanila, hindi daw yun successful. Though, ang lahat ng, karamihan naman sa mga Pilipino ay mas na-satisfied naman dun sa war on drugs ni former President Rodrigo Roa Duterte kasi nga tahimik nung panahon niya, ng panunungkulan niya, tapos walang masyadong crime. Kahit na madaling araw ka umuwi, walang mga agaw ng cellphone mo, walang mananaksak sa'yo. So, naging very successful po naman yung kanyang war on drugs. Ang nakakapagtaka, bakit kailangan yun ang i-focus maigi ng government natin ngayon, ng ating mga mambabatas, where in fact, mas napakaraming problema po na mas dapat nilang harapin. Yung kawalan ng trabaho, yung kawalan ng pagkain, yung marami pagtaas ng crime, at yung pagtaas ng na-involve sa drugs. So yun po ang dapat na ginagawa ng ating government. Pero nakafocus po sila doon sa pagtugis kay former President Duterte doon sa kanyang war on drugs. At sa Pogo, na gusto rin nilang i-link din sa mga Duterte. So doon na lang nauubos. At ngayon yung plano na pagpapa-impeach kay Vice President VP Sara, sana nga po, ipag-pray natin na sana tama na. Tama na, tigilan nyo na po ito. At mag-focus na po kayo dun sa mga needs ng taong bayan. So ang mga tao, pinifeed ang ginagawa nila dahil sa dami ng pagkukulang ng government sa tao, dinadaan na lang po nila sa ayuda. Hindi po sapat ang ayuda sa sobrang mahal ng bilihin, sobrang mahal ng kuryente, ng tubig, at kawalan pa ng trabaho. Ang ayuda, good for 1 or 2 days lang po yan. Tapos wala na. Kailangan natin food security, yung work security, 'di ba? Yung seguridad para sa peaceful life, yung mapayapang pamumuhay. Seguridad para mas sure natin na peaceful yung ating community, 'di ba? So, ang dami pong dapat nilang gawin na talagang sa totoo lang hindi na po nila nagagawa. So, tuloy po natin 'to. Hospitalization, ang daming problema. Education, inuna yung papogi, pakyut, papansin. Dapat pala, Senate Entertainment, Congress Entertainment yan. Sabi ko nga Ayun. sa'yo, ang pinakapangunahin yung oversight. Tingnan mo yung Senate agriculture na lang. Entertainment. Napakarami naming mga batas na nagawa na napabayaan sapagkat yung pagpapatupad kinalimutan. Halimbawa, merong isang batas na merong guaranteed price sa palay. O ngayon, kung magkano lang bibilin ng NFA. Sabi nung isang batas, kailangan Kita mo, ang dami naman palang batas. Kaya lang, hindi na ipatutupad. Kasi parang yung oversight function, hindi nagagawa. Pero ginagawa nila, actually yung Congress, ginagawa nila yung oversight function nila. Doon sa Office of the Vice President, talagang parang gusto nilang kwentahin hanggang stapler na nagastos ni VP Sara, di po ba? So, sa dami po ng mga dapat i-oversight na mga agency, pero ang talagang natututukan nila talaga, Office of the Vice President, at yung nakaraang administrasyon niya dun sa DepEd. So, yun po. So, kung titingnan nyo, sobrang obvious na talagang ang nagiging focus po natin ngayon ng government is mga Duterte. Tama na. Hindi naman sila yung problem. Hindi nga sila, wala nga silang planong tumakbo eh. Kaya lang naman yung mga tao nagpo-push sa kanila kasi nga wala kaming maasahan sa inyo. Kung kayo ba, instead na ganun ang ginagawa niyo, puro kayo Duterte, nandito kami. Nandito ang mga tao ninyo, nandito ang taong bayan na pinangakuan nyo, na pagsisilbihan nyo. Bakit focus kayo sa mga Duterte at kay Kibuloy? Bakit focus kayo kay Goo? Nandito kami. Pagsilbihan nyo kami. Tingnan nyo, tanungin nyo anong problema namin.
Tanungin nyo kung may trabaho kami. Tanungin nyo kung may pagkain kami. Bakit ganyan? Ang layo ng focus ninyo. Di ba? So yun lang. Sana magising ang government natin na nandito tayo na lahat nagtiwala sa kanila ng continuity, nagtiwala na hindi na paalisin ng mga OFW, option na lang ang pagtrabaho sa ibang bansa. 'Di ba? Yung farm to market, food security, ang daming pinangako sa atin. Sana mag-focus na po kayo dun sa mga promises nyo. Wag na sa Duterte, wag na kay Kibuloy, wag na kay Goo. 'Di ba? O ituloy po natin. Yung mga ginagamit na mga mechanized equipment, dito na lang sa bansa natin nagagawa na dapat. Local na lang. Meron tayong isang magandang batas. Dapat meron tayong pinagtatamnan na sukat ng mga lupa na dedicated lang sa pagtatanim. Kahit anong mangyari. Hindi po pwedeng tayuan ng kahit ano. Hindi pwedeng gawing subdivision. Hindi pwedeng gawin ng golf course. Hindi pwedeng tayuan ng kung ano-ano. O di ba? May batas tayo diyan na hindi pwedeng gawing golf course, hindi pwedeng gawing residential or tayuan ng mga condo, yung mga sakahan, yung mga lugar kung saan tayo nagtatanim ng mga pagkain natin. Pero may mga na-violate din dito pero hindi na natin i-mention. So, ayun, yun dapat mapanindigan yun di ba? Para talagang makasiguro tayo ng food security, yung mga sakahan ay wag talagang ma-convert. Wag ma-convert sa commercial, wag ma-convert sa residential, or wag ma-convert siya sa golf course. 'Di ba? So dito ko na po tatapusin tong aking vlog kasi may gagawin pa po ako. Thank you so much for watching at kung po pwede po um mag-subscribe po kayo dito kay RBR Talks at ganun din po kay Congressman Marcoleta para po sa mas malawak na kaalaman kasi ako ay isa lang din sa nag-aaral pa sa ngayon. Kahit ako ay matanda na ay talagang gusto ko pa ring matuto para kahit papaano ay makatulong din ako sa community, makatulong din ako sa bansa by way of this pagbablog at pag-share kung ano yung maliit na nalalaman ko na maaaring kapulutan naman ng konting talino o konting kaalaman ng ating mga kababayan. Thank you so much, everyone, and God bless. Yung metro nila, mga technical na bagay ito. Yung mga technical na bagay na yun, na pagkawala ng kuryente, sa atin ipababalikat yun. Ang pinakamasaklap doon, RDR, yung non-technical. Ito na yung pagkakamali ng accountant ng distribution utility. Hindi niya naisulat yung tamang gamit siguro. O yung bookkeeper, nagkamali ng kanyang entrada sa kanyang libro. At saka yung napakaraming mga magnanakaw ng jumper, tayo pa rin ang magbabayad. Sabi ko, anong katwiran ito? Halimbawa, Meralco, bago pa kayo magpasya na pumalaot sa ganyang klaseng industriya, alam nyo na merong system loss. Yan ang nature ng industriya. Pero kahit alam ninyo na may mawawala, dapat legitimate business risks. Lahat ng negosyo may risk Ultimo sari-sari store may risk Ito lamang ang negosyo na walang panganib. Kaya hindi siya kumukuha ng pulis na magbabantay nung jumper. Bakit pa kanya kukuha ko ng bantay at pulis? Gastos lang yan. Ito tal naman binabayaran nyo na. Anong effort ng mga mambabatas? Inilalaban ko sana, pero sinasabi ko sa iyo, napakahirap lumaban sapagkat marami kang kalaban. Pero merong nakalagay sa batas na kapag ka halimbawa yung aggregate o pinagsama-samang consumption halimbawa sa isang subdivision, umabot ka ng 500 kilowatt, pwede ka nang kumawala doon sa captive market ng Meralco. Ang tawag sa iyo ay contestable market. Pag naging contestable market ka, pwede ka ngayong humingi ng retailer mo other than Meralco. May mag-o-offer sa iyo mas mababa. Halimbawa sa subdivision mo, RTR, paano? nakita mo na 690 na pala. Putulin ko muna guys So, kung makikita nyo yung electric bill nyo, makikita nyo may system loss dyan na binabayaran natin. Ayun po, yung mga nawawala sa Meralco, kung may sumabog na transformer, nawalan sila ng mga kuryente, may nagnakaw, at yung mga power, yung mga jumper, maraming nagnanakaw kasi ang hirap magpakabit, especially sa squatter, ang hirap magpakabit ng kuryente. So, yung iba, pag may mga nakawad na nakasabit-sabit, yung nananakaw nila, i-charge po yun sa mga customer sa buong Pilipinas. So, ang sumasagot doon, hindi lang yung ordinaryong mamamayan, ganyan din yung mga negosyo na
customer nila. So lahat tayo nagbabayad. So ang kawawa, of course, tayo, yung mga mahihirap, kasi kung ang ating base ng hanap buhay ay regular or standard lang yung hanap. Ganun din po yun sa Manila Water kasi yung Manila Water kung matitingnan nyo, meron siyang environmental expense na sinushoulder natin which is napakalaki po Merong depende sa bill mo, merong 500. Sa amin, naranasan namin 2007, isang buwan. So napakalaki. Imagine kung ganun kalaki yung ipinapatong, saan napupunta yun kung hindi naman talaga nakikita natin na nagkakaroon ng tawag dito, wala naman nakikitang ginagastusan sa environment. Saan po napupunta yung pera na yun, di ba? Ang laki-laki. So, yun po ang nangyayari. So, kaya yung sinasabi ni Congressman Marcoleta, ipinaglalaban niya po yung karapatan natin sa Kongreso. Kaya lang, sabi niya, ayaw ng mga kasamahan niya. Ibig sabihin, sa Kongreso, napakarami po niyan. Para makapagpatupad ka ng batas dyan, by the numbers yan. So, kailangan mas marami yung approve kesa dun sa hindi a-approve para makapasa yan yung ipinaglalaban mong batas. So, yun po ang nagiging problema natin.